Kaibigan, simula na ang umaga. Kaibigan, simula na ang saya. Dito lamang po sa Boy and Chris. Good morning! Mga nanay, mga tatay, mga bagets, kaibigan, magandang umaga. Masayang umaga. Alam niyo po, nung nakaraang linggo, tayo'y binigyan ng karangalan ng ating kaibigang Gabby Concepcion dahil after 13 years, ibinigay niya po ang eksklusibong panayam sa atin sa The Buzz. Pagkatapos po nun, kaibigan, napakarami pong reaksyon. Iba't ibang text messages, mga sulat, mga tawag sa telepono ang ating natanggap. Ilan sa mga ito ay narito po at nais nating basahin ngayong umaga dito po sa Boy and Chris. Mula po kay Michelle ng UE Caloocan. Sabi po ni Michelle, sobrang interesting ng usapan sa The Buzz. Ni hindi ako makapunta ng banyo dahil baka may mamiss ako. Napaka-straightforward ng sagot ni Gabby Concepcion. Michelle, maraming salamat. From Dale naman ng Pasay, kaibigan. Sabi niya, I'm looking forward to a Gabby Casey movie. Siguradong blockbuster ang pelikula nila. Abay, marami po ang umaasa talaga niyan. Mula naman kay Cathy ng Paranaque, grabe. Sobrang gwapo pa rin si Gabby Concepcion. I missed his kissable lips. Para naman kayo nag-lips to lips, Cathy, ni Gabby Concepcion. Kaka-in love. Wow! From solid Gabby Sharon fan. Napatunayan ko kung gaano ka-fan ng Gabby Sharon love team. For 13 years, tahimik ako. But when I saw Gabby last Sunday, nabuhay ang pagka-fan ko. Sana makagawa sila ng pelikula ni Mega. Wow! Pilipinas, kaibigan, ngayong umaga makakasama po natin si Gabby Concepcion at marami pa rin po tayong madidiskubre tungkol sa kanya, tungkol sa nakaraang 13 years. Magkukumustahan po tayo. At maliban po dyan, I Love the Philippines episode. Bakit po natin sinasabing mahal ho natin ang Pilipinas? Kaibigan, ano pa ang inyong aasahan ngayong umaga? Panoorin po natin ito. I Love the Philippines. Tuloy ang Summer Lakwatsa. Ganda ng Pilipinas, ating ibibida. Kaibigan, ito na ang ultimate na pasyalan adventure natin. Cagayan de Oro at Camiguin. Jesus, talaga sa ganda. Mamaya, masisilip nyo na. I Love the Philippines. Kaya naman, after 13 years, si Gabby Concepcion muling nagbalik bansa. Nagsimula si Gabby bilang matinee idol noong dekada 80. Isa sa original Regal Babies. Ipinakilala si Gabby sa pelikulang 14. Nakagawa si Gabby ng humigit kumulang 80 films at nakilala bilang award-winning actor at bankable leading man. Ilan sa mga memorable films na kanyang nagawa ang hahamakin ang lahat. Pahiram ng isang umaga. Narito ang puso ko at sinungaling mong puso. At ngayon, matapos ang 13 taon ng pananahimik, lumipad ng pabalik ng Pilipinas si Gabby Concepcion. Ang kanyang pagbabalik dito, patunay kung gaano niya kamahal ang Pilipinas. I Love the Philippines. Dito sa Boy and po ng Boy and Chris ngayong umaga. At narito na siya, kasama po natin, Mr. Gabby Concepcion. Good morning. How are you, boy? I'm good. Alright. Tuloy ka, Gabby. Maraming salamat sa iyong pagdalaw sa amin dito sa Boy and Chris. Isang malaking karangalan at ako'y nakumbida ninyo. Sa ilang araw na pamamalagi ngayon dito sa Pilipinas, pagkatapos ng iyong pagdating nung nakaraang linggo, after your interview on The Buzz, pagkatapos mo lumabas sa iba't ibang palabas dito sa Pilipinas, kumusta? Kumusta ang mga nakita mo, mga na-miss mo? Kwentuhan mo kami. Eto, boy, naninibago ako. Pagdating ng aeroplano, nakita ko yung mga daanan, no? Nakita ko yung mga building, mga billboard. Iba Ang dami, no? Ang daming billboard. Ang dami at iba na para ako nasa ibang bansa. Okay. Oo, Parang mas marami pa nga yata tayong billboard dito, lalo na sa EDSA, hindi ba? Mula sa airport. Ngayon lang ako nakakita talaga. May nakita ka bang billboard ng anak mo? Daming billboard ni Casey, di ba? Wala ako nakita ang billboard ni Casey at mga kung sino-sino mga bagong artista na hindi ko na naabutan noon. Ano, Bago tanong ako lang tanong ka, sino ito? Oo, yeah, oo. Alright. Marami ang tanong na gano'n. At saka, nasa na tayo? Sa back. Tanong ng bayan, gaano ka katagal mamamalagi dito sa Pilipinas? Yun ang gusto kong tanungin nga eh.
gusto ba ninyo akong tumagal dito sa Pilipinas? Pag sila at kami ang tinanong, siyempre ang sagot namin, oo. Gusto namin magtagal ka. But anyway, Gabby, bago natin pag-usapan ang lahat ng bagay na yung gagawin dito sa Pilipinas, balikan lamang natin yung mga taon. Unang taon na yung pagdating sa Amerika. First 2 years, halimbawa. Kumusta ang buhay? Pagdating ko, mahirap talaga. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero yung first year, medyo okay ka lang dahil turista ka eh. Na-enjoy ko to dahil ibang lugar to eh. Pangalawang taon, medyo nararamdaman ko na anong ginagawa ko rito. Anong gagawin ko dito? Gaano katagal pa ako rito? Yun na, pagkatapos unti-unti na yun. Ikatlong taon, medyo nag-iisip ka na talaga kung anong gagawin mo. Seryosohin mo na yung pangatlong taon. Yun ang nangyari sa akin. Okay. Siyempre, nasanay ka sa isang buhay, Gabby, na napaka-publiko. Sikat na sikat ka dito sa Pilipinas. Hindi ka umalis dito sa Pilipinas dahil wala kang trabaho. Ika nga, nasanay ka sa kung paano ka trinatrato. Na-miss mo yun? Namiss ko yun. Namiss ko yun. Talk about your struggle. Sabi mo nga mahirap. When you say mahirap, anong hirap ang ibig mong sabihin? Maraming iba-ibang anggulo ang kahirapan. Pagbabago, yung adjustment. Katulad ng halimbawa, ikaw maghuhugas ng sarili mong gamit, damit. Na hindi mo ginagawa dito sa Na Pilipinas? hindi mo naman ginagawa. Ikaw maghuhugas ng kotse. Yung pangkaraniwang gawaing bahay na lahat ginawa ko. Na wala akong ibang inasahan kundi sarili ko. May mga pagkakataon ba na naghanap ka ng trabaho pero hindi ka makahanap ng trabaho? Hindi. Ang nangyari sa akin, alam ko hindi ako makakahanap ng trabaho. Kaya ang ginawa ko, nag-aral muna ako. Dahil sabi sa sarili ko, pag ako graduate dito sa Amerika, mas maganda ang ipapakita ko sa mga empleyado. So, yun ang tinapos ko. Tapos, nag-umpisa ako as a purchasing agent under the Gap division. So nagtrabaho ka sa Gap? Hindi ako nagtrabaho as not merchandise, pero But- yung construction. Yung mga credenzas, yung mga flooring, lighting, signs Ng mga tindahan? ng mga tindahan. Yun ang mga ino-order ko. I was Okay. a buyer. Gaano katagal ito na ginawa mo? Mga almost 2 years. Mula doon sa pagiging purchasing agent sa Gap, saan ka pa napunta, Gabby? Ang yung paglalakbay, ika nga sa Amerika. Well, pagkatapos ng purchasing division, pinag-aralan ko yung mortgage. Oo. So, ang ginawa ko, kumuha ko ng, nagpa-empleyado ako dun sa isang mortgage company, yung Capital Commerce Mortgage, na nagsara yun. Ngayon, alam ko na yung mortgage, pero hindi ko pa alam yung real estate. So, Okay. kinuha ko naman yung real estate courses. Aha. Tapos, 1 year yon. Tapos, kinuha ko yung exam. Namuhunang ka talaga. Yeah. Namuhunang ka talaga. Yeah. Pero Gabby, I'm sure hindi naman lahat ito madali at maganda. Wala ka bang napagdaan ng diskriminasyon dahil ikay isang Pinoy? Hindi ko naramdaman. Hindi mo naramdaman. Hindi nangyari sa akin. Hindi ka ba kinapos? Sabihin na natin, ito diretsang tanong. Oo. Hindi ka ba kinapos ng ipon, ng pera nung ikay nasa Amerika? Oh yeah, kinapos Talaga? ako talaga. Kasi pagdating mo doon, puro gastos. Walang income. Gastos. Lahat ng inipon mo, gastos. To the point na sabihin mo sa sarili mo, teka muna, kailangan kong takpan to. Kailangan kong lagyan ng kapalit to. Yung residual. Right. Kailangan Right. nun. So sabi ko, walang mangyayari sa akin kung hindi ako kikilos. Kaya, And the only way na alam ko na tinuro sa akin ng mga magulang ko, dapat mag-aral ka. Tapos, yun lang. Of course, maraming iba-ibang paraan para maging successful. Pero yun lang ang paraan na alam ko. Kaya tinuloy ko yun. saan ka pinakanahirapan, Gabby? Yung adjustment, yung... Saan sa adjustment? Marami yung mag-a-adjust ka dahil medyo kinakapos ka. Mag-a-adjust ka dahil kailangan mag-aral. At the same time, kailangan magtrabaho. Marami, halo-halo na yun na hindi ka makauwi o ayaw mong umuwi dahil marami kang iniisip, marami kang kinatatakutan. Ganun. Dahil hindi madali po ang buhay sa Amerika. At ang sabi ko nga sa iyo, pagkatapos ng ating pag-uusap sa Dabas, sabi ng aking kaibigan sa Amerika, boy, yan yung gusto naming marinig. Hindi yung nagsisiraan tayo. Maraming mga kapwa Pilipino ang handang tumulong talaga sa kapwa Pilipino. Yang sinasabi mong yan, boy, maraming tumulong sa akin sa ibang paraan na Pilipino na hindi Madami. ko kilala. Talaga. Nakilala ko na lang along the way. That's why you're very positive. You're very positive. Yes. At nakikita yun eh. Oo. Kaya napigla rin ako. May pag-asa. Kahit Lagi. anong sitwasyon ka, May pag-asa. may pag-asa. Dapat hindi ka mawala ng pag-asa. Never. Alam niyo po mga kaibigan, nung pinanonood ko po yung aking panayam kay Gabby doon sa Dabas,